of Daily Po. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinastos pa nila ako. For detention on the basis of detention. And that's the smoking gun ng proceeds of Daily Po. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Time to stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Time to stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Hello sa inyong lahat. Hindi ko na ma-hide si Kuya Ronel. Ayan na, nandiyan na tayo. Before we start, nagkamali tayo ng transition. Before we start, guys, maraming salamat po sa walang sawang support. And again, thank you po sa lahat po ng mga nagsusupport sa ating channel. Don't forget po, kung nanonood po kayo ng live podcast sa tablet, sa phone, or sa TV, nandiyan na po yung QR code. I-scan nyo lang po using your phone at makikita nyo po lahat ng ating social media platform para makapag-share, like, and subscribe. At sa live podcast po natin, paki-like na rin at i-share nyo na rin po ito para maraming makanood. Today, dahil nandito na si Kuya Ronel, ngayon, pag-uusapan natin, ang West Philippine Sea ba, debatable pa rin siya hanggang ngayon. Sa sobrang tagal na napanalunan natin ang arbitral awards na hanggang ngayon pa rin ba kailangan ito ay pinag-uusapan pa rin ba? So, in line sa ating topic, napagbigyan tayo ng pangalawang pagkakataon ng ating malaki ang panauhin na malaki ang mga naging reaksyon ng ating mga OFW about dun sa last interview natin sa kanya. At dahil doon, please welcome po Caronel Arambulo na Pamalakaya, Vice Chairperson. And Caronel, sa lahat po ng ating mga listeners, introduce yourself po. Makabuluhang araw, Billy. Ako muli si Caronel Arambulo mula sa Pamalakaya, Pilipinas, ang mangingisda. Maraming salamat sa inyo sa pag-invite muli dito sa Makabuluhang Talakayan. Siyempre, maraming salamat sa mga patuloy sumusuporta at nakikinig ng subaybay ng mga kapatid natin, mga OFWs. Magandang gabi dyan at magandang araw dito sa amin. Oo. And Caronel, maraming salamat po, no. Again, it's a privilege for me and my team na makakwentuhan po ulit kayo. Starting off, kasi alam naman po natin ang West Philippine Sea, ang karagatan, ay malapit po sa inyo
dahil isa din po kayo na naka-experience ng mga, sabihin natin, pang-abuso or may mga kilala kayo na naka-experience sa pang-abuso ng China. Gusto ko po itanong sa inyo, no, bakit po ba napaka-controversial ng debate na ito between Senator Honorable Marcoleta and former Associate Justice Carpio about sa West Philippine Sea? Ayan, kapansin-pansin, no, talaga na itong West Philippine Sea ngayon, napakainit na issue, no, sa ating bansa at tumaabot nga sa maraming mga diskusyon. Ang tingin natin dyan, dati naman kasi ang West Philippine Sea, hindi naman ganun talaga kainit yung issue. Kasi nung mga time na yan ay wala namang komunal na napapangisdaan pa yung West Philippine Sea. Ibig sabihin, walang ganun pang mga interest dun sa iba't ibang mga bansa, particular sa China at US. O lagi natin binabanggit namin sa pumalaya yung China at US, no? Nag-start na lang yan nung uminit yung issue dyan sa West Philippine Sea, simula ng magkaroon na nga ng mga panghihimasok, no? Sa sobrang init, no, nagkakalutuan na nga eh. Depende dun sa diba? Sobrang init, nagkakalutuan. Ako, ang tingin ko dyan, kung bakit din may ganun kainit yung issue dyan sa West Philippines. May simula talaga yan, nakapaloob yan dun sa interest. Dalawang bagay, yung makasariling interest, tsaka yung interest para talaga sa kapakanan noong mamamayan. Doon lang naman talaga nagmumula yung lahat, no? Opo. Dahil alam natin na itong West Philippine Sea ay napakayaman sa likas yaman, no? Opo. Yamang pangisdaan, mineral, petrolyo, tapos napaka-strategic niya bilang mga bahagi na daanan, no? Biyahe. Tapos kung sa digmayan, may mga strategic na mga lugar na yung kahit yung Scarborough Shoal, ginagawa nga yung vantage point ng China. So doon nagmula yung issue, kaya siya naging mainit. Dahil doon sa hindi pagrespeto doon sa mga legal na usapin, batas o doon sa ating karapatan. At syempre, dahil may mga kanya-kanya na nagre-represent dito sa dalawang bansa, no? Pangunahin ang China at pangunahin ang US, no? Kailangang mayroong silang magiging mga tagapagsalita dito sa bansa natin upang ipagtanggol yung kanilang kinikiling ang mga bansa. Halimbawa, kung sa China yan, edi mga Duterte yan. So ngayon, si Marcoleta ay siya yung ngayong ng bahagi o na postura yan para bigyang katuwiran itong ginagawang panghimasok ng China. Bagamat parang tinatanggi-tanggi niya pa, pero kung susuriin natin, laging may ganoong pagkatanggol, kasi dumudulo lagi sa yung legal na batayan natin ay kanyang mukhang kinahadlangan. At syempre, sa bahagi naman ng US, kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos yung nagtataguyod. Syempre, ang style naman nila dyan, edi totoo naman na mayroong nilalabag yung China. Ginagamit nila itong issue na to para bigyang katuwiran yung panghihimasok naman ng US, no, dito sa West Philippine Sea. Na ang tingin natin diyan, nakakabahala dahil dudulo yan doon sa mas pinakamatindi diyan, yung digmaan eh. Kaya nga ang China, may mga nagpapatuloy na naglumilika ng mga
base niya diyan, no? At kahit ang US ay ganoon din, may mga patuloy ng mga base na ang naapektuhan yung mga mamamayan. Ngayon, sa panahon na mayroong mga ganyang diskusyon sa magkabila, natural, lumalabas din yung pagiging nasyonalismo lagi ng mamamayang Pilipino at sila yung nagpapaliwanag ng buo. No? Kasi makukulong lang tayo sa ilang nagdidiskusyon, nagdidebate. Pwedeng mahulog lang tayo sa mahuhulog lang din tayo doon sa dulo, yung soberanya, hindi pa rin natin makakamit kung itong dalawang nagdidiskusyon ay nagtatanggol lang din naman sa batay sa kanila kung sino yung mga amo nila. Panahon ni Duterte yan, di ang China nga, no? At panahon ni Bongbong Marcos, di ang US. Ngayon, yung mamamayan naman ng mga mulat, ng mga progresibong organisasyon, di ipinapaunawa natin na ng mas pa para hindi tayo nakukulong sa dalawang bagay na ang dulo lang naman ay tutungo rin sa hindi mo rin makakamit yung soberanya mo sino man ang magtagumpay sa dalawa na mga bansa. Totoo. And Caronel, I think maganda yung punto mo dahil 'di ba pareha sila, meron silang punto, pinagdedebatihan nila. I think another issue din na sinasabi ngayon ng mga skeptic dito sa pagdidebate ni Associate Justice Carpio at saka ni Senator Marcoleta is nagkakaroon daw to ng isang division sa taong bayan. Kaso I think because nasa social media tayo, nasa public tayo, ito pinag-uusapan natin. Siguro ang tanong ko po sa inyo, no, sa napipintong debate or baka magkaroon ng debate dito sa dalawang naglalakihang personalidad na pag-uusapan ng West Philippine Sea. Sa tingin niyo po ba, ang debate na ito ay makakapag-create ng maganda sa taong bayan o maari pa ito mag-create ng division sa mga tao pagdating sa West Philippine Sea? Mahalaga yung debate. Napakahalaga niyan dahil ito yung dahiluyan natin ng impormasyon para mapalalim mo, maging critical tayo mag-isip at makita yung bawat punto ng mga nagtutunggalian ng mga ideya, no, kung yan, kung sa panahon ngayon hindi ang mainit nga si Senator Marcoleta kasi dating Justice Carpio, no? Kaya yung diskusyon ay mahalaga at hindi maiwasan talaga magkaroon ng division yan. Dahil depende kung paano mo inuunawa yung punto ng bawat isa. Pero ang gusto kasi natin diyan yung mga tao na nakadivide doon sa maling part ay makabig patungo doon sa tamang bahagi. So yun naman yung kahalagaan. Kaya hindi maiiwasan talaga na may division. Magkakaroon ng ng division. Sinasabi lagi natin, dapat kasama rin yung mamamayan doon sa... Caronel, I'm sorry to cut you off. Itanong ko lang sa iyo, ano po yung reaction nyo? Sabi po kasi ni Attorney J. Batumbakal, isa pong legal expert natin sa West Philippine Sea, sa UNCLOS, at isa din sa gustong i-debate ni Marcoleta, na sabi niya, sa kanyang personal na opinion, hindi na kailangan i-debate ito dahil napanalunan na natin ito. Para i-debate pa ito, nagkakaroon ito ng hindi magandang pagtingin sa international scene kasi parang kung mag-aapila daw tayo sa korte ng UN, ang sasabihin ng China, kayo nga pinagdidebatehan nyo pa kung ano ang teritoryo ninyo. So hindi nyo alam. So parang ang sabi ni Attorney J. Batumbakal, para daw i-debate pa to, humihina ang tayo natin sa West Philippine Sea. Kayo po, ano ang reaction nyo po dyan? Sa esensya, talagang hindi na siya debatable kung titingnan natin. Kasi malinaw naman na may decision na nga yung arbitral tribunal, no? Ang close. So doon pa lang, ano pang pagdidebatehan natin? Malinaw yun. Kaya hindi na siya talaga debatable. Tama naman yung si Batumbakal. Pero, dahil nga may mga taong nalilito, no? Yun yung nagiging tulak kung bakit
kailangan malantad ang isa, kung ano yung kawastuan, ano yung punto, Correct. no? Kaya, sa tingin natin, pwedeng magkaroon ng debate para ang layunin mo na, pagmumulat na lang doon sa mga tao na naguguluhan. No? Dahil natin sinasabi, in essence, hindi na sa debatable kasi nga, meron na siyang decision mula doon sa UNCLOS. Saka kung babalikan kasi natin yung kasaysayan talaga ng usapin diyan sa West Philippines, ang dami nating batayan, legal na batayan. Nababanggit-banggitan naman yan ng mga eksperto. Halimbawa, nung panahon ng ng mga batas, kahit sa panahon pa ni President Marcos Sr., itong presidential degree 1599, di ba? Na nalika noong 1970. Anong layunin yan? I-establish yung 200 nautical miles mula doon sa baseline. Tapos tinutukoy nga dyan yung mga eksklusibong karapatan natin sa pangisda, no? Tapos itong PD number 1596 na nag-aangkin sa PIG sa Spratly, na-deklara yan bilang bahagi ng ating teritoryo. Isama natin yung, di ba? Isama natin yung 1987 Philippines Constitution. Yun, di ba? Na tinutukoy doon na ayon doon sa Article 2, sinasabi na ang Estado ay may kuling na pangalagaan, proteksyonan ang mga kasyamang dagat dito sa ating karagatan. Kasama diyan yung ECC. At noong nakaraang taon nga itong Maritime Zone Act, no? Noong nakaraang taon. Anong sasabihin diyan pwede sabihin diyan ng China ba? Sasabihin ba niya ng China? Bakit nyo kami papasakop sa inyong batas? Batas ninyo yan. Bakit kami susunod? Paano kung gumawa na kami ng batas? Diba? Hindi niya dapat, wala siyang dahilan din para sabihin to. Kasi, kung babalikan natin naman kasi, kung bakit naman wala siyang dahilan para banggitin to, dahil kung babalikan natin yung kasaysayan, no, exclusive economic zone, na ang nag-create dito, di ba, yung mga sinasabi natin mga developing country, yung may hirap na bansa noong 1970s. Correct. Na hindi dapat pang himasukan ng kahit sino ang anumang bansa tulad ng China o US. Dahil diyan kasunduan ito, no? Kasunduan ito noong mga international community. Dahil bunga ito noong pagigiit, no, ng mga international community para na kami ito, yung mga mahirap na bansa noong 1970 at kahit mismo yung mga developed countries, industrialist countries, mayroong mga maritime power tulad ng Russia, tulad ng US, kinilala nila na meron talaga tayong EEZ. At noong time na yan, nung time na yan, na dahil negotiating yung UNCLOS ng mga developing country, kasi kasama dyan yung Africa, South America, na ang ayun para mapatatag yung isang komprehensibong legal na balangkas para sa kaayusan ng ating mga karagatan at pagtatakda ng mga hangganan, no, ng ating maritime zone, tinukoy diyan yung mga territorial sea, EEZ, ayan, para kapayanan sa ating mekanismo. Mismo yung China ay bahagi noong UNCLOS. So, wala siyang dahilan para hindi sumunod dito sa ating naging desisyon ng arbitral ruling. Tataasan yun na talagang taasang paglabag. At siyempre tingin nga natin na nagkakandara pa sila doon sa ating likasyaman na kailangan din sa mga bansa nila. Ito yung ating legal na batayan. Ito yung historical o moral na batayan na kung bakit hindi talaga siya debatable. Ang dami na nating patunay na talagang ating Kumbaga meron kailangan na talagang mag-usap siguro magmula ka lang marami po talaga tayong mga ganyan. Din naman yun. Ayan. Nag-ano lang tayo, nalilate lang po yung video at saka yung sound. Pero Caronel, okay lang po ba na tawag dito, baba kayo tapos reconnect kayo dun sa link na sinend ko? Kasi po, nalilate yung video sa sounds. Okay lang po. Antayin ko po. Sige po. Okay po.
Ayan. Habang inantay natin si Caronel na ayan, habang inantay natin si Caronel na bumalik po sa ating studio. Again guys, this is a one-time opportunity for me kasi ang dami ko natututunan sa kanya. We were talking a lot about doon sa mga experience nila, na grupo nila. Pamalakaya po kasi is grupo ng mga mangingisda po sa Pilipinas. Marami silang mga grupo sa iba't ibang chapter nila sa buong Pilipinas at hoping na may makausap po kami na isang mangingisda po sa Kalayaan Group of Islands at ginagawa po namin yun, pinaplano namin in the future sana may makausap kami at i-interview din po natin sa channel ko. Kaya isang rason po kung bakit ko siya ini-interview ngayon kasi po kung makikita nyo, yung explanation niya about dito sa West Philippine Sea at sa mga issue ng mga mangingisda sa karagatan po, I would say, and I can attest to it, na pangatlong beses ko po nakausap na to si Caronel. Mas malalim at mas matindi po yung pagkakaalam niya, especially siya po mismo ay isa ding mangingisda na nakakaalam ng ganito mga sitwasyon sa issue ng ating karagatan. And also marami rin po siya na ikwento doon sa first podcast natin, if you guys can replay it. Nandun po, marami siya ipinaliwanag doon sa mga nakikidnap di umano ng mga Pilipino mangingisda ng China. Yung iba kinukuha ng mga ibang mga Chinese Coast Guard, pinapaluhod sa mga coral reef, tapos dugo-dugo yung mga tuhod. Ang daming kwento. And I'm so excited nga, sabi ko nga kay Caronel, sabi ko, naku, maraming mga tao, mga listeners na gusto po kayo marinig. Kaya yon, napagbigyan tayo ng opportunity. And sa mga nandito, maraming salamat po. Habang wala pa si Caronel yan, basahin ko at shoutout ko na kay lahat dito. Densable, Mix Talks, hello. Meshang, hello. Anthony Lim, sino pa ba nandito? Ayan, lahat. At yung iba pa po na hindi pa nag-comment yan, comment lang kayo. Huwag niyong kalimutan i-like. At ito pala natutunan ko, kapag ka pala nag-like kayo sa channel ko at hindi niyo click yung all na bell button, hindi pala kayo mare-remind, mano-notify ng YouTube kung magla-live ako, like 30 minutes bago tayo mag-live. Kasi tandaan nyo guys, yung schedule po ng pagla-live natin sa channel ngayon, depende po yun sa schedule availability ng guest natin at saka ng channel po. So, I would suggest, pag nag-like po kayo ng ating channel, i-click nyo po yung all pagka doon sa bell button para po malalaman nyo kung kailan magla-live, ganun. At huwag nyo po kakalimutan yung QR code. I-scan nyo po yan. Use your phone para po at least ma-follow nyo po kami sa lahat ng aming social media platform. And also, dagdag ko na rin, kung nakikita nyo po yung kung nakikita nyo po yung explanation kanina ni Caronel Arambulo, siya po pala ay, by the way, Vice Chairperson ng Pamalakaya, grupo po ng mangingisdain sa Pilipinas. Kung makikita niyo yung paliwanag niya, in-depth, at meron talaga po siyang alam kasi talagang yan po yung advocacy nila. And I think maybe this week or next week, papasahan niya po ako ng mga video na kung saan po yung mga mangingisda po ay yung mga mangingisda po ay para nagkakaroon ng kanilang rally. At may video po siya doon, tsaka mga picture na isisend nyo po sa akin and I'll send it to our community para makita nyo po. Ayan. Inaantay lang natin si Caromel Arambulo. Sige, try ko sagutin habang wala pa si Caromel. Kung masasagot ko to may mga question dito eh. Okay. Sabi ni Ma'am Mix Talk, si Marcoleta really nalilito or it's just because of his political affiliation? Ako, Ma'am Mix Talk, ang nakikita ko dyan, it's because of his political affiliation. Kasi sa umpisa pa lang, di ba, ando na yung kumbaga sa red flag para sa akin eh. Na parang ang kinikilingan niya, if you're gonna go to his statement publicly, makikita mo talaga na parang meron siyang kinikilingan sa mga statement niya. Ang masakit lang dito, marami pa rin mga Pilipino believe on what he is saying and saying na totoo yung mga sinasabi niya, which is wrong. Especially, sabi nga, di ba, sa isang propagandista, the most powerful tool that they can have is their words. Using their words to propagandize
at magamit yun na propaganda na paulit-ulit nila sasabihin sa tao. And sa dulo, paniniwalaan ito ng mga tao. At ang masakit kapag pinaniwalaan, kahit mali, nagiging totoo. Yun yung nakikita ko sa kanya. And sa akin nga, sabi nga ni Caronel kanina, yung pagde-debate nito, hindi na dapat ipag-debate kung kung meron tayong soberanya o kung teritoryo natin ito o kung pagmamay-ari ito ng Pilipinas. Sabi nga niya, tapos na yung debate doon eh. Pero kung ang magiging konsepto ng debate para bigyan ng pagkakataon ang mga taong hindi nakakalam ng the West Philippine Sea, hindi nagbabasa ng UNCLOS, hindi nagbabasa ng 2016 Arbitral Award, sabi niya, this is the best point para ipaliwanag sa mga tao kung ano yung katotohanan at kung ano yung mali. 'Di ba? Ako, okay ako doon. Yun nga lang, ako 100% if I'll be asked about this debate, I still don't want to have a debate on this kasi ang punto ko again internationally, maaari kasing magbigay ito ng hindi magandang perception sa international scene. Yun yung issue ko lang doon. Maybe I'm wrong, pero based sa mga nakikita natin, maaari kasi itong gamitin na batayan pagka tayo ay nag-file ng protest sa UNCLOS na maaaring gamitin ng China against us. So, yun yung parang kinakabahala ko lang one way or another. Ayan, ano pa ba? Ano pa ba yung okay. Sabi ni Densable, I think Marcoleta is just using the law just to maneuver the things about West Philippine Sea, especially Calayan Group of Islands, issue to persuade some of our Filipinos. Well, ang konsepto kasi ng propaganda, siguro let's focus on it, no? Diyan sa sinabi mo, Densable, let's focus on propaganda. Ano bang motibo ng propaganda? 'Di ba is to misalign yung konsepto ng isang issue like ito, West Philippine Sea, sa mga taong hindi naman nakakaalam ng issue. And alam natin, there's the vulnerable vulnerable target dito sa issue na to, yung mga tao na walang kakayanang mag-research. Tulad ng sinabi ko kanina. And kapagka paulit-ulit natin na pag-uusapan yung okay, saglit lang sabi ni Kuya Ronel saglit lang if hindi mag-work ito, hindi makapasok si Caronel, meron tayong ibang gagawin. And hopefully, marinig nyo na lang siya. Tatry nating tawagan na lang, probably tawagan na lang siya sa dito sa Facebook Messenger. Pasensya guys pag sa live stream, ang hirap talaga kapag meron tayong mga technical difficulties. Pero we will try our best na makabalik si Caronel kasi ang ganda ng mga puntos niya kanina. Actually, tinitake note ko kaya hindi ako makapag-focus sa inyo sa baba Kaya pasensya okay. Sige, kwentuhan lang kayo dyan and then I'll try, probably tawagan ko na lang si Caronel. Sabihin niyo sa akin kung naririnig niyo siya o hindi Try nating tawagan si Caronel.
Yun. Guys, sorry. Kinailangan ko lang pong kausapin muna si Caronel sa Messenger para i-check kung makakapasok pa siya dun sa link na binigay ko. Kung hindi po, ano na lang po tayo, loudspeaker ko na lang po siya sa ating YouTube Messenger. YouTube Messenger, sa Facebook Messenger. Tapos doon na lang po tayo magdi-discuss. Ganun na lang po kasi I think may issue lang sa kanyang connection. Hindi daw po siya makapasok. So, ayun lang. Kaya pasensya na po at i-ano ko muna po siguro. I think paano ba? Ipalabas ko muna tong outro. Checkin lang po namin yung issue naming technical dito. Kwentuhan lang kayo dyan muna sa baba. Ipe-play ko lang yung outro and then babalik ako for you guys. Okay. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Type of stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Type of stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Type of stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Type of stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Type of stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who. Oo, at titingnan ko po kung okay. Hello guys. Kausap ko po si Caronel Arambulo. Pasensya na po dahil ano lang po tayo tinatry natin i-workout lahat ng kaya natin dito. Pero ayan. Guys, let me know kung naririnig nyo si Caronel o hindi before we start. Kasi nasa Facebook Messenger po tayo live. Okay. Let me know. Naririnig nyo po ba si Caronel? Hello, try, hello. Try nyo po magsalita. Try natin. Hello. Ayan. Ano? Narinig. Hello. Wala ka sa cam.
Wala po. Ayan, okay na po. Nandiyan na. Nakikita niyo na po ako. Hindi pa. Ay. 1 second. Tingnan natin. Sorry guys Natutuwa ako sa nangyayari sa atin. First time. Ayan. Okay. Siguro hindi ko na iano yung sarili ko. Ayan. Ganyan na lang. Guys, again, Caronel, salita lang po kayo. 1, 2, test mic, ganun. Tapos tanungin natin yung mga nakikinig kung naririnig kayo. Mic test. Hello. Ayan. Mic test. Okay. Ayan, na-excite ako. Mas maliwanag kayo dito kaysa kanina. Mas maliwanag po, tsaka mas clear kaysa yung kanina. Okay. So, Caronel, pagpasensya nyo na ha. Mukhang kailangan ko po paulit yung maganda yung opinion kanina. Yung sinasabi nyo po na about po dito sa dito siguro going to dito sa legality ng pinag-uusapan natin kanina. Bakit po kaya maraming mga Pilipino ang confused pa din sa pagkakaiba ng ating territorial claims at saka exclusive economic zone or EEZ? Kung ibabahagi niyo po yung inyong kaalaman, pag-iintindi dito, ano po yung pwede nyo maibahagi sa simpleng pamamaraan dito po sa ating mga Pilipino na maaaring hindi naman po nagbabasa ng issue about sa West Philippine Sea at nanonood lang ng TikTok? Oo, ano yan, medyo nagkakalituhan dyan sa bagay na yan, no? Kaya minsan mami-misinterpret kasi pag binanggit mo na hindi teritoryo yung EEZ, parang feeling, pinamimigay mo sa China. Pero hindi. May ano yan, may karapatan tayo sa EEZ. So ang ano lang naman, ang kaiba ng territorial sa exclusive economic zone, yung territorial sea ay itong territorial sea at EEZ, magkaiba yung lawak niya, no? Tsaka yung ating karapatan. So yun sa pagkakaiba. Yung teritoryo, Opo. meron siyang 12 nautical miles mula doon sa baseline. 200, yep. Bahagi yan ng soberanya ng ating bansa. And also, pagmamay-ari. And also, Caronel, ang pag sinabi mo soberanya, ibig sabihin, meron tayong karapatan. Oo, may karapatan tayo para pag may-ari. Yung pagmamay-ari ng estado. Correct. Kasama yung katubigan, siyempre dagat, hanggang sa pangimpapawid. So pwede tayo diyang mag-impose ng mga policy at papatupad tayo ng mga polisiya doon sa ating teritoryo. Yun yung teritoryo. Kumbaga, ano mo yan, bahay mo. Correct. Sa'yo. Ngayon, yung EEZ, yan yung 200 nautical miles naman mula doon sa baseline. Magkaiba na kagad, 12 nautical miles sa teritoryo, 200 nautical miles naman doon sa ating baseline. Diyan naman, ang karapatan natin lang yung inabang, doon sa ating delikasyaman, yung mga isda, langis, mineral, tsaka tubig. At may limitasyon. Hindi siya lubos. Hindi siya lubos. May limitasyon. Hindi katulad ng sa teritoryo. Kumbaga, hindi ka pwede mag-impose kung tutuusin dyan ng mga ng mga policy. Parang bakuran mo yan, meron kang karapatan na pakinabangan yung 200 nautical miles exclusive economic zone mula dun sa baseline. Pero hindi mo tutusin nga, hindi mo pwede pagbawalan ng kahit sino Kasi hindi mo naman yan teritoryo, pwede siyang daanan. Dati nga pwede pang pangisdaan Communal kasi ang pangisdaan natin Dapat hindi mo siya pwedeng magpatupad ka ng mga polisiya diyan. Minsan nga pwede pang pangisdaan Ang problema, so yun yung kaibahan. Ang problema dahil nga mayroon nang nanghihimasok doon sa EEZ, mayroon na nag-i-impose ng mga polisiya, di ba? Tulad ng China,
Chinese government, parang ano na ginagawa niya ng bahagi ng soberanya niya, ginagawa niyang teritoryo yung EEC na hindi naman. So may nag-i-impose na. Bawa, yung mga binanggit natin noong 2024, boy, nakaraan sa mga isla, yung 4 months fishing ban, tapos ngayon yung huli yung pangyayari, yung tinarakan ng flag. So kaya kinakailangan na rin kaya kinakailangan ng pumapel talaga. May pumapel kasi meron nang hindi na maayos sa tratuhan. Pumapel na yung UN. Ingles sabihin ng EEC. At syempre, yung ano natin yung basis naman lagi from baseline 200 nautical miles exclusive economic zone. Dahil yung iyan ay hagip ng ating 200 nm. So, atin yan. Totoo. May karapatan tayo dyan. Yung ibahan. Hindi lubos ang pagiging niya. And I affirm din po doon sa sinasabi ninyo kasi ano yun ang pinag-uusapan natin din under the Constitution na rin. In Article 1 ng 1987 Constitution, kasali yan na kailangan protektahan natin ating teritoryo. At isa yan na dapat kailangan natin protektahan. Sa tingin nyo po ba yung mga inaccuracy, mga maling impormasyon about sa West Philippine Sea po ay kapag hindi natin idinebate o hindi natin ikonorek sa publiko, sa mata ng publiko, pwede po ba itong maging pwede po ba itong humantong sa pagmi-mislead ng publiko sa West Philippine Sea? Tama. Kapag, yun yung concern natin niya, kaya kinakailangan talagang ipaunawa Kasi ano yan, lalo kapag may mga malina na binabanggit about sa West Philippine Sea, agad-agad yan dapat pinapaunawa natin. Kasi pag lumipas yan, at hindi mo pinaintindi, nagmumukha siyang tama. At ano yun, mapanganib, medyo kakalat sa iba-iba yun na wasto. So kaya mahalaga na dapat ilinaw sa mamamayan. Lalo yung usapin ng teritoryo. Kahit ako, yung nakasanayan ko, pag sinabing teritoryo, iyo. Totoo. Di ba? Kasi teritoryo. Ngayon, yung EEZ, dahil nagka-desisyon ng ang UNCLOS na sa Pilipinas to, parang sinasabi, iyo. O papasok sa isip mo, teritoryo ko yan. Akin Totoo. Diba? Kaya mahalaga na kung pinag-iiba siya, hinihimay, pinapaunawa, kung ano yung kaibahan ng EEZ doon sa teritoryo. Totoo. Doon na nabanggit natin kanina. So, ilinaw natin yun sa tao. Totoo po. And I think another question ko rin Kaya ano. nga Sige po. Kaya nakakagulo dyan sige po. kasi. Kaya nakakagulo dyan. Kaya nga tayo, ang panawagan natin, demilitarize West Philippine Sea. Kasi yan yung nakakagulo. Yan din yung dahilan kung bakit nagkakagulo. Alam mo kung walang walang persang mga armas o naghihilwaan. Walang ganyang issue. Malaya tayo na nangingisda, pare-pareho, communal. Totoo. Kasi nung araw, gano'n naman ang umiiral, communal na pangisda. Basta at least, hindi siya destructive doon sa ating mga likas yaman. Mapayapa. Pero simula na nung magkaroon na ng mga armas-armas diyan na tayo nagkagulo. Ano na Kaya mas ang panawagan namin, demilitarize West Philippine Sea. Totoo yan. Colonel, kasi alam ko meron ka mga experience before at saka sigurado may mga kakilala ka na nakaka-experience nito. Kung pagbabasihan natin yung pinaka-recent statement ni Honorable Senator Marcoleta, yung sinabi niyang i-give away na lang natin ang Kalayaan Group of Islands para wala na tayong issue, wala na tayong problema. Tingin niyo po ba yung presensya ng mga Pilipinong nasa Pag-asa Island o Kalayaan Group of Islands, sabihin na natin, nakakatulong po ba yon para itaboy yung maling statement ni Senator Marcoleta? Unang-una, yung sinasabi niya dapat i-give up yung KIG. Maling-mali yun dahil parang mo na rin sinabi na
yung kinabukasan mo at buhay mo ay i-give up mo. Mhm. Para ka na nung pinatay unti-unti. At may batayan naman tayo hinggil dito sa KIG rin dahil noong June 11, di ba, dineclared siya bilang municipality o Palawan. No? Mhm. Kaya isa sa mga batayan natin. So, mahalaga, yung sasabi natin din para na maprotektahan to, yung presensya ng mga mamamayan. Actually, meron naman talaga dyan sa Kalayaan. No? Mayroon nga dyan mga LGU, may community. May Comelec pa nga Ang eh. kailangan, meron. Mga kurente yan, may kurente rin naman dyan. Meron na community dyan. Ang kailangan lang din siguro, maliban doon sa presensya ng mamamayan, kasi malupit ang China eh. So presensya rin ng support din ng government Oo, natin. tama. At saka, protection sa kanila mhm. at paunlarin pa yung ating community diyan. Kasi kahit may presence ka, kung mas itong China at iba mga bansa na gustong kuhain yung ating mga likas na yaman dyan, wala, hindi rin kasapat dahil mga armado yun, tapos malakas yun. Kaya kailangan talaga yung combination ng community at saka ng government. Colonel, I think another question gusto ko malaman, ano po tingin ninyo sa inyong pakiramdam? Anong tingin ninyo naman yung nararamdaman nung mga Pilipino na nasa KIG after sabihan ito ni Senator Marcoleta? Ano yan? Para yung nilulubog. Nakakapanlong mo yung para silang binigti. Tingin ko. Para ka nagpatpatiwakal nun dahil buhay mo yan eh. Kabuhayan mo, tapos igigibap mo yung kabuhayan mo. Paano ka mabubuhay? Ganun naman yung kaibuturan yan eh. Totoo. Galit, siyempre. Galit. Ang mararamdaman ng tao yung alisan ka ng kabuhayan mismo sa lugar mo. At siyempre, nakita ano yan. Nalantad si Senator Marcoleta dyan na hindi sila kayang ipagtanggol. Yun lang ang masakit, Mas masahol pa nga doon sa mga walang pakialam eh. Kasi walang pakialam, wala lang pakialam siya. Wala lang pakialam, ibinibigay pa. Mas matindi yun. Kumbaga, Meron siya mga meron siya mga pinupunto eh. Hindi ko na lang yung tungkol sa mga batas-batas. Pero kapansin-pansin kasi China talaga yung laging napapaboran sa kanilang mga pahayag eh. totoo. At alam natin, siyempre, alam naman natin na ito ay ng mga Duterte at alam na kaya may ganyan. Pero bigay bawi ng salita. Colonel, Mismo siya meron din siya sinabi sa isang interview kasi naging mainit na usapan nito eh. Sabi ni Marcoleta na misinterpret lang daw natin yung mga kritiko niya yung sinabi niya. Hindi naman daw niya sinasabing i-give away. Yung KIG, ang sinasabi lang niya kasi wala pa tayong specific na coordinates at mapa na magpapatibay na atin ang KIG kasi hindi daw siya nasa 200 nautical miles. Parang ganun yung pinupunto niya. So, ang sinisisi niya ngayon, tayo mga kritiko dahil nami-misinterpret siya. Ano po masasabi niyo dyan? magkaiba nga kasi yung yung territory sa EEC. Tapos yung binabanggit natin kanina, yung declared na yan noong June 11, 1978 na municipality o Palawan yung KIG. Tapos meron tayong mapa, yung tawag dito, yung old map. I think meron ako niyan eh. Yung bang sinasabi niyo yung 1734?
Pedro Yan, yung 1734 na Pedro Pedro Murillo map. Murillo. Oo, oo. Binarde, yun yan. Meron tayong mapa. Mhm. Yan, isa yan sa mga ano natin, titulo. Mhm. Yung 1734 old map, yung Pedro Murillo Velarde map. Mhm. Sinasabi doon yung ang Los Bajos de Paragua, the Shoal of Paragua. Ibig sabihin ng Paragua, ano yun, old name ng Palawan. Paragua. Okay. Kaya nasa baybayin nun. So ito, isa ito sa mga title natin at patunay na yung KIG ay meron sa atin, hindi po pwede dapat i-give up. Tama. And Caronel, itong old map na pinag-uusapan natin ngayon, tong 1734 old map na pinag-uusapan natin, Pedro, ano ba to? 734 Pedro Murillo map. Murillo, Velarde. Ayan, Velarde Murillo map. Tingin niyo po ba, gaano po ka-powerful itong historic map sa diskusyon natin ngayon at pati sa international scene? Makasaysayan, ibig sabihin, imagine 1734, ha? Wala pa yung panahon ng Kumintang, naandyan na yan. O, di ba? Ang lalim nun, Wala pa tayo lahat. Kahit nga yung panahon ng Kumintang, di ba, nag-ano siya ng 11 plus 9. Kahit yun, hagip eh. Totoo. So, yung tanda na yun, na ilang saling lahi, ito yung ating basis din para sabihin natin, itong KIG talagang sa atin. Kasi kaya kahit nung 1947, no, pasadaan ko kaya 1947 lang. Sige po. Sa Kumintang. Kahit pala noon pa, meron na ring problema, no. Yung naghaharing Nationalist Party ng Kumintang, nagpag-uwi siya noon sa isang maritime geologist ng 11 dash line. Kung bakit niya ginawa ito, 11 dash line noon, at kung bakit ginawa niya ito, di umano, lagi naman ganon, para i-preserve ang maritime treasure, mga ganon. Tapos saklaw pa noon yung dagat dun sa 11 dash line na yung Vietnam. Aha. Pero, nung magtagumpay sa revolusyon, noong 1949, sa panahon ni Mao Zedong, at naging socialist lalipunan na yan, na isang tabi ng pamunuan ng Mao, yung 11 dash line na yun. At sa katunayan, yung dalawa dyan, 2 dash line, ay binahagi doon sa Vietnam. Kaya ako lang naman pinasadahan niya. Gusto ko lang makita kung ano yung panahon ng socialist. Hindi sila nag-interest. Hindi sila doon sa dash line na yan. Kaya mapalitan na ng mga sistema, nagbalik sa capitalist yung China, tapos pinakamasaw, naging imperialist country. Ayan na naman yung agawan. Wala, pinasadahan ko lang, bagamat hindi siya doon sa tanong, mahalaga lang din kasi para makita ng tao. Kasi kasama sa mga panlilin lang yung China raw ngayon ay ganitong bansa, pero hindi. Iba yung panahon ni Mao, iba yung ngayon. At napatunayan, sa panahon ni Mao, nung socialism siya, hindi siya nag-interest doon sa dash line na. Sinasabi niya nga. Totoo po. At saka importante po yan na malaman ng ating mga ordinaryong Pilipino na meron po talagang historical background itong pinag-aawayan nating teritoryo. Hindi po ito gawa-gawa lang ng kahit sino. Yan ang kailangan natin maintindihan. And I think sa mga nakikinig po dyan, again, pasensya, may technical difficulty lang kanina. And if ever po may question kay Caronel, if ever hindi natin matakal dito sa podcast natin, sa mga magre-replay, ilagay nyo lang yung comment and then I'll message him po para sagutin yung mga questions niyo po at sasagutin namin yan sa mga comments niyo po. I guess dahil nandito na tayo sa last part ng ating podcast. Again, Caronel, maraming salamat at na pagbigyan mo ako ulit ng pambihirang pagkakataon. Talagang excited ako eh. Nung isang araw pa sabi ko na kayo maitatanong natin.
Kaya, ayun, bago po ang lahat, guys, huwag niyo pong kalimutan, i-like and share niyo na rin po itong podcast natin. And then, sa mga mga gusto pong ma-reach si Caronel, kung may mga question kayo, again, lagay niyo po sa comment section at i-message po natin si Caronel. Sa last part po ng podcast natin, Caronel, gusto ko po malaman, moving forward, eto na, nagiging public na tong issue na to, nakakalungkot man, kasi pinagtatalunan natin yung isang bagay na napanalunan na natin, di ba? Moving forward po, ano po sa tingin ninyo, sabihin na natin legally, sa society, o sa gobyerno, ano po sa tingin ninyo ang maaring pinaka-best approach ng gobyerno dito sa issue ng West Philippine Sea? Dapat, unang-una, lagi natin yung pinapanawagan, demilitarize West Philippine Sea. Tapos, dapat, ang gawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos, gawin niya sa pamamagitan ng diplomatiko at mapayapang paraan na igigit yung ating panalo dyan sa West Philippine Sea. Kaya sa particular sa EEZ, no, yung decision ng Arbitral Tribunal noong 2016, no? At ituloy lang yung pagpapile. Kailangan mag-file uli sa United Nations para tingil sa kaso na to. Tapos manawagan tayo sa mga international community kasi lalo doon sa mga bansa na may ganito ring nararanasan sa kamay ng China, ang Malaysia, Vietnam, na iilantad at labanan itong patuloy na ginagawang agresyon ng China sa ating kanya-kanya mga teritoryo sa EEZ. So yun, diplomatiko at mapayapang paraan, hindi sa pamamagitan ng gera. Correct. Kasi pag demilitarize West Philippine Sea ka, wala na tayong pag-uusapan diyan. Totoo. Walang hiduaan . Tapos ang usapan, kahit nga wala ng yung batas-batas na yan, kahit hindi mo na pairan, gawin mong communal yung pangisdaan mo, ay mapayapa tayo makakapangisda. Dati nung araw naman, ikinukwento ng mga taga-Sambales, yun nga daw Taiwanese na nangingisda dyan sa mga taga-ibang lugar. Nagbabarter pa sila. Pag gusto makatikim ng noodles, bibigyan ng noodles, may papait lang. Kumbaga hindi komplikado. Napakasimple. Hindi komplikado. Napakasimple. Wala. Kasi nga, hindi siya walang armado dyan dahil demilitarize nga yung yung West Philippine Sea. Ngayon, siyempre, kailangan din naman, mayroon din mga tayong tumamahala, siyempre, lalo yung mga Philippine Coast Guard natin. Pero ang layunin talaga lang niya, pagbawal lang yung kung may mga destructive o illegal na Pero dati, malaya, nakakapasok yung mga iba-ibang mga mangisda. At napakaganda ng buhay nung nangyayari to. Nung demilitarisado yung West Philippine Sea. Yun, walang lusot doon. Sa panawagan natin, demilitarize West Philippine Sea. Huwag pakontrol sa dalawang imperialist sa mga bansa na ang layunin din lang naman ay pareho ang interes dito sa ating karagatan. Mapa-China naman yan o mapa-US. Hindi tayo tutulungan yung mga yan. Hindi tayo tinutulungan niya kasi ito, may maikling salita, lubusin ko na, parang common sense. Napakayaman natin sa mineral, amang dagat, gubat, bundok. Nasa atin halos lahat. Tapos may tumutulong pa sa atin. Batay ito sa kanyang mga naging tuta. Sabi dito, China tumutulong sa atin. Sabi naman sa panahon ni BBM at iba pang administrasyon nagdaan, tumutulong ang US. Di dapat lalo tayong yumaman, di ba? Lalo tayong umunlad. Pero bakit pahirap tayo ng pahirap? Mayaman na yung bansa mo, may tumutulong pa. Di dapat ang ganda-ganda ng buhay natin. Ibig sabihin, hindi totoo na tayo ay tinutulungan. At magkasabuatan yung mga nakapwesto at tayo mamamayan ang aragabyado. Kaya, ang lagi natin sinasabi,
mahalaga na malaman ng mga tao. Ito yung paborito kong line eh. Lagi nating tatandaan na hanggat ang ating bansa ay nasa kontrol ng mga dayuhang imperialista ng China man o ng US, ang West Philippine Sea kailanman ay hindi magiging atin ito. Dapat pumawala tayo doon sa mga policy ng dayuhan, particularly ang US, magkaroon tayo ng independent foreign policy. Kasi nakatali ang ang reaksyonaryong gobyerno sa polisiya ng foreign ekonomiya, kultura, militar. Kaya sunod-sunuran siya kung anong gustong gawin. Naman yung dalawang US at China, walang ginawa kundi magpalakas ng kanilang mga armas. Ang naapektuhan yung mga mamamayan. Sa US nga, di ba? Yung Oyster Bay, inagaw nila, ginawa nilang base. At para paghanda doon sa gera ng China, yung mga ayos na kabuhay ng mga mangisda dyan sa Palawan, na wala, yung mapayapa nilang kabuhayan. Pag naglulusad ng mga balikan exercises, di ba? May pinagbabawal, tapos sinisira nila rin yung pangisdaan. Ganun din ang China. So, wala tayong magagawa kailangan talaga. Bagamat tingnan natin mahirap, pero yun talaga mali na lang kung tatanggapin mo na at mamimili kasi kesa ganyan. hindi pa rin. Kaya may mga nandiyan yung mga progresibong organisasyon, mga activists kung tawagin nila, no, na talagang sinusulong yung ating pambansang soberanya sa pamamagitan ng pagkawala dun sa mga control ng mga imperialista mga bansa. At ang prinsipyo natin, hindi naman tayo sarado lagi dun sa mga ibang mga bansa. China naman yung US. Pero ang sinasabi nga lang natin dapat ay patay na tratuhan, walang lamangan. Dahil kasi yun ang tunay na kaibigan. Correct. Yung pantay na tratuhan. Yep. And Caronel, huli na lang po, lulubusin ko na. Kung meron po kayong isang bagay na gustong i-clarify sa taong bayan about dito sa issue ng West Philippine Sea, at ang tingin nyo po for you parang number one priority nyo po, ano po yung gusto nyo i-clarify sa taong bayan about dito sa West Philippine Sea, yung top one ninyo? Yun na nga yung nabanggit ko kanina, na lagi natin tatandaan hanggat nasa control tayo ng imperialistang mga bansa, ay ang West Philippine Sea hindi kailanman magiging atin ito. Kasi kung ba't mahalaga na i-clarify yan, nahuhulog tayo nahuhulog tayo doon sa bangayan ng dalawa, na tumutungo tayo doon sa pagkampi. Sino man kinampi nating dalawa, na wala namang pinagkaiba, na esensya, hindi mo rin nakampihan yung sarili mo. Kaya mahalaga yun na maintindihan tao. Yun yung kamulatan. Kasi yung colonial mentality rin naman kasi yung dahilan, di ba, kung bakit tayo ay ganung kasamba. At yan yung numero unong dahilan. Yung sa amin nga, ayan yung number one na salot na nagpapera sa mamamayan, yung imperialismo. Bagamat tatlo yung salot na yan. Kasama ang katuwang niya, yung burokrata kapitalismo. So yung mga nakaupo sa gobyerno, natatakbo ang kanilang na parang negosyo. Ginagamit yung kanilang kapangyarihan, nakikipagsabuatan sa pangunahing salot, yung imperialist sa mga bansa, nagpapatupad ng mga pulisiya, patakaran, na pumapabor doon sa dayuhan New Liberal Policy. So mahalaga yun na malaman ng tao. Nang sa ganun, ay hindi tayo nahuhulog sa kawalan. Na pagalingan sila ng diskusyon, nakabig ka ditong isa kasi mukhang mas magaling magpaliwanag, pero hindi mo alam, wala naman pala siyang pinagkaiba. So, wala din. Kaya yun yung gusto nating mabaklas dapat doon sa mentalidad ng ating mga kababayan. Yung mga about sa mga batas na pabor sa atin, okay na yun, andyan na yan.
pero mas yun. Demilitarize West Philippine Sea. Kung maging communal uli, kahit nga wala mga balas, yung binabanggit natin kanina. Gaganda ang buhay natin, napakayaman ng ating ng bansa natin, may mga pag-aaral, kung tayo nakikinabang sa ating mga likas yaman, kahit doblein pa kasalukuyang populasyon ng ating bansa, kayang i-sustain yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Totoo yan, Yan ang totoo yan. dahilan. Yan ang dahilan kung ba't nagkakandara pa sa atin yung mga yan yung mga ibang mga bansa Mm. May pakinabang sila rito. Kung wala, ano bang gagawin yan dito? Para Totoo, totoo. And Caronel, para sa kaalaman na rin ng ating mga listener, if you don't mind, pakipaliwanag na rin ng, siguro in a short form, yung goal at saka yung ibig sabihin ng grupo ninyo sa mga taong hindi po nakakakilala sa pamalakaya para at least ma-introduce no po sila at kung pwede po nila kayong ma-follow kung may social media account po kayo, ganun. ang pamalakaya, ano yan, makasaysaya, tinayo noong 1987, December 7, malapit na siya mag 50 years. Ito yung kaisa-isang organisasyon na talagang nangunguna doon sa laban ng mga mangingisda sa buong bansa. Imagine, ilang years na yan, 38 years. Mm. 38 years, no? Tayo yung nanguna dun sa mga issue ng mga mangingisda, karapatan sa pangisdaan, hanggang sa usapin ng pambansang soberanya. Hindi nakikipagkompromiso, no? Yung sa kaibuturan. Kaya umabot siya ng ganyang katagal Tayo yung nangunguna doon sa mga laban na yan. At magpasa hanggang sa ngayon. Yung iba ay mga naging mga wala na, naging namin, kinikilala na yung mga martir. At pakikita nyo yung bawat punto na nagmumula doon sa amin sa mga mangingisda. Siguro mas maganda rin na para mas mapalawak pa yung kaalaman natin. Mm. Willing yung yung pamalakaya na magdiskusyon doon sa kanilang mga lugar, magtanong. At lubusin na rin namin na mag-invite kami na pumunta sa mga lugar ng mga mangisda at makipamuhay lumbog para mas makita pa, mas mapalawak pa yung ating kaalaman batay at scientificong kaalaman batay doon sa mga buhay na karanasan ng mga mangisda. Tama. Kaya yun yun. Magpa 40 years na. 40. Going to 40. Tama. Yan po yung pamalakaya. Pamansang federasyon siya ng mga maliit na mga mangisda sa buong bansa. Yun. Nasa 90,000 na yung kasapian niyan. Wow. Hindi lamang sa issue ng pangisdaan yan na sumasandig yan sa kapwa niya biktima, mga iba't ibang sektor ng ating lipunan dahil naniniwala tayo na tayo may kaugnayan sa isa't isa. Ang problema ng mangisda ay problema rin ng mamamayan mula sa food security, tapos yung mga kinakaharap niyang mga dahilan kung bakit bumabagsak ang kabuhayan, pagwasak sa kalikasan. Nakakonek yan sa atin lahat. Kaya tayo talaga yung magtutuwang. Ayan. And Caronel, maraming salamat po sa pagpunta niyo dito. Again, sana magkaroon tayo ng next meetup. At guys, if ever you have a question po kay Caronel, i-message nyo lang po yung mag-comment lang po kayo sa video and then ipapahayag po natin yan kay Caronel at itry natin na siya po ang mismo sumagot. So, Caronel, thank you po at kita-kits tayo next time. Maraming salamat din, bro. Opo. At syempre sa lahat ng ating mga sumusubaybay ng OFWs. Opo. Ingat kayo lagi. Mabuhay, yung mga buhay ng bayani. Yan. Thank you po, Caronel. Thank you po. Ayun guys. So, saglit lang. Ayan.
Ayan. So guys, ayun, natunghayan po natin one of my, I would say, personally, one of my biggest achievements sa channel ko na maimbita ko ang isa sa pinaka malalaking tao pagdating ah, sa ano ba, sa larangan ng pangingisda. Ayan. Siya po ay second in command, vice chairperson po ng Pamalakaya. Yan po yung organisasyon ng mga mangingisda sa Pilipinas. Ayan. So, nabigyan tayo ng opportunity, second time around, nabigyan tayo ng opportunity ni Caronel Arambulo. Nakita niyo naman po kanina how in-depth yung kanyang experience, pati yung knowledge niya about sa mga batas, sa history, pati na i-open up niya rin yung historical map natin na pinanggalingan nito mga contested na mga isla natin. So, if you have any questions, again, ulitin ko, put them down on the comments section below. And also, siguro, huli na lang po, no? Para po sa takeaway natin dito sa ating podcast, ako masasabi ko po na based sa narinig natin sa isang mangingisda, Pilipinong mangingisda, narinig po natin yung yung personal na opinion nila based sa nakikita nila on the ground. Yung walang halong politika. Actually, wala nga silang pakialam kahit sila wala silang pakialam sa politics eh. They only focus more on ano yung makukuha nila everyday. Kapag nangisda ba sila, may isda ba silang makukuha, 'di ba? Meron bang Chinese Coast Guard ang hindi magpapahintulot sa kanilang mangisda, yung mga ganun tipo. So, ang daming nilang alam na hindi natin nailalabas sa mainstream media. And hopefully in the future makapag-invite pa tayo ng mas marami pang mga pangingisda, mga tao on the ground na magbibigay po ng kanilang storya, kanilang opinion sa katotohanang nangyayari sa ating karagatan. At kaya ko po ginagamit itong channel na ito ay para po maipahayag po sa inyo na marami po ang mga kapwa Pilipino natin na handang ipaglaban ang teritoryo natin, handang ipaglaban ang konstitusyon natin, at handang ipaglaban ang mga isla natin, ang West Philippine Sea at ating Kalayaan Island Group, KIG. Kaya wag po kayo matatakot na ipaglaban ang ating kasarinlan, karapatan, teritoryo at ating bansa sa mga propagandista, sa mga modern makapili, sa mga tsinador. Kasi tatandaan nyo po, isa po si Caronel na sumusuporta po sa ideolohiyang katulad ng pinaglalaban natin dito sa channel na to. So, yun po, kaya malapit po sa akin tong issue na to, especially nung nakausap ko si Caronel. Parang dito parang nag-alab yung puso ko na parang yung alam ko pala, kulang pa pala. Kapag kinakausap ko si Caronel, parang ang dami pa pala akong kailangan malaman. Meron palang mga kwento na hindi inalalabas sa mainstream media na sila mismo ay yung nakakaranas ng mga ganitong problema. So, hopefully, may mga pagkakataon tayo in the future, iimbitahan po natin siya kasi, well, on the ground sila talaga eksperto sa ganitong issue. We will talk to him further para magkaroon tayo ng more knowledge about sa mga nangyayari. And hopefully in the future, meron tayong makuwang representative sa Kalayaan Group of Islands, 'di ba, na mangingisda. At tatanungin natin on point kung ano ang kanyang experience, feeling, 'di ba, sa mga isyong ito. So, yun po. Again, don't forget, kung ngayon nakikita niyo ako sa live, meron pong QR code dyan. Gamitin niyo yung phone niyo, scan using your phone, at mafa-follow niyo po kami. Again, like niyo po ito, itong atong podcast natin. To everyone, maraming salamat po sa araw na ito. And again, God bless po sa inyong lahat. And thank you po sa inyong pagdating dito sa ating channel. Thank you po. Yeah. Truth in the baseline.
baseline, facts and the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Cast. So type of stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Cast.